Buenos dias! For today's video, samahan nyo kami sa aming biyahe from Cainta to Bulacan. Hi guys! Kami ay pupunta ng Bulacan. Magmamotor lang kami guys. Na mama magko-commute. See you! Bulacan! Mas na kami guys. Marami kaming bed kasi doon kami matutulog. Helmet. Ito ako nag-power. Mamotor kami. Umalis nga pala kami ng Cainta kahapon around 10 a.m. Tapos tumating kami ng Bulacan around 12:30 p.m. So nasa 2.5 hours yung biyahe namin. Itong part na ito ay nasa Cainta pa kami, Ortigas Extension. As you can see guys, medyo spacious pa yung daan. Pero maya traffic na yan. Ayan. So nasa boundary pa kami ng Cainta at Pasig. O siya nga pala guys, ako yung nagdadrive. Opo. Ako yung nagdadrive kasi ako po yung may license sa amin. Si Jan kasi nagdadrive siya around ano lang or within subdivision. So, anyways, balik tayo dito sa video na to. Ayan, dyan po banda yung boundary ng Cainta at Pasig. Ito naman ay malapit na kami sa Robinson's Galleria. So, magra-right lang kami dyan. Tapos, EDSA na yun. Tapos, dire-diretso na papuntang monumento. So, alam nyo ba guys, may share lang ako. Ayaw ko pala mag-drive ng daytime or yung tirik ang araw. Pero, sa mga ganitong opportunity kasi, kailangan kong mag-drive. Magiging busy na din kasi kami pareho ng mga kapatid ko by this month onwards. So, itong part na ito ay nasa Cubao na ata kami nito. Pagpasensyahan nyo na guys, hindi kasi ako familiar sa mga buildings na dinadaanan namin or nadadaanan namin. Gawa sa, nakafocus ako sa pagdadrive. Kasi naman medyo masikip. Itong video na to ay naka 0.5. Kaya kung napapansin nyo, medyo spacious. Pero sa totoong buhay, hindi talaga yan guys. As you can see, nasa 30 to 40 km per hour lang yung takbo ko dyan sa EDSA. Kasi, yan lang yung alam ko. Hindi naman. Umabot naman tayo minsan ng 60 km per hour. Pero madalas, nasa 30 to 40 km per hour lang talaga yung takbo ko. Lalong-lalo na dyan sa may Cubao. Kasi natatakot na ako, guys. So, yung part na yan ay, kung hindi ako nagkakamali, sa bandang Kamuning Station na kami. Papuntang Eton Centris na, guys. So, yung nasa taas na daan, yan pala yung daan ng mga tren. Rentahin, char. Hindi guys, yan talaga yung daan ng mga tren. Hindi ko lang alam kung LRT yan or MRT. Basta wala akong pake. Char. Hindi guys hindi kasi talaga ako madalas nagte-tren. Bilang pa lang yung times na nakasakay ako ng tren dito sa Manila. Anyways, back to video po tayo. Nasa bandang Eton Centris na nga pala kami this time. So, as you can see, medyo spacious na guys. Hindi ko lang alam, base sa observation ko, pag itong part na ito guys, hindi siya madalas traffic. Pero dito sa unahan, of course, traffic na naman. Itong part na ito ay parang nasa Balintawak Station na kami. At malapit na kami sa monumento guys. So, onting push na lang, monumento na tayo. So, back to video po tayo guys. Itong part na ito, as you can see, may footbridge dyan. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung footbridge na laging lumalabas sa action movie ng mga Pinoy. Yung habulan, saksakan, barilan, yan yung part na lagi kong napapanood before sa movie. Tapos ngayon ito, nadadaanan lang namin pag umuwi kami dun sa kapatid namin sa Bulacan. Bumili nga pala kami ng gloves kasi nawala yung driving gloves ko dito sa bahay. Hindi ko lang na misplace ko na naman. Bumili lang ako ng gloves kasi sobrang init na guys. Tapos onting drive. At nag-stop na naman kami dito sa Dunkin kasi nga inaantok ako. After kasi namin mag-breakfast kahapon, nag-drive na ako agad from work. So, ayun na nga, kailangan magkape. Ayun, nag-stop lang kami dyan saglit. Tapos, laban ulit. Char, hindi nag-drive na ulit kami kasi mga nasa 1 hour drive pa papuntang Balagtas, Bulacan.
Opo, Balagtas, Bulacan nga pala yung punta namin kasi doon naka-stay yung kapatid ko. Opo, umabot po ng 2.5 hours yung kabuuang biyahe namin from Cainta to Balagtas, Bulacan. Pero hindi ito yung usual na time namin pagka pumupunta kami doon kay Kuya kasi madalas pumupunta or nagbe-visit kami nasa bandang gabi, madaling araw yung biyahe namin. Kasi yun yung time na walang traffic, tapos ang sarap magbiyahe pag walang araw. So, back to video po tayo guys. Itong part na ito ay nasa SM. Valenzuela na kami guys. Siguro mga less than 1 hour na lang yung biyahe namin papuntang Bulacan. Konting drive lang guys, nasa May Kawayan, Bulacan na kami. Kung di pala ako nagkakamali guys, yung May Kawayan, Bulacan, yung unang municipal na under sa Bulacan. Parang Rizal kasi siya guys, maraming municipal na under sa Rizal. So ganun din yung Bulacan. Kung hindi ako nagkakamali guys, MacArthur Highway pala yung dinadaanan namin. May ibang ruta naman, pwede kaming dumaan dito sa service road ng NLEX. Pero hindi kasi ako familiar dun sa daanan yun, so kaya dito kami dumadaan. Pag dito din naman sa MacArthur, hindi na siya gaano ka-traffic. Yung traffic lang dito ay yung mga bayan ng mga munisipyo or municipal na under sa Bulacan. Halimbawa, bayan ng May Kawayan, bayan ng Marilao. Yun lang yung mga pinaka-traffic. After pala ng May Kawayan, Marilao na guys, tapos Bocaue. Sa itong part ito ay nasa Bocaue na kami. Tapos isang bayan na lang, Balagtas na. Nga pala guys, share ko lang na kapag stay na pala ako dito sa Bulacan back in 2021, during pandemic, ito guys, nung nag-abisa na yung Pilipinas na pwede nang lumabas, bumiyahe. So, minabuti ko nang magstay dito kila Kuya kasi nasa bahay lang kami since naka-work from home ako that time. Ito na pala yung bayan ng Balagtas. Yan yung pinaka-landmark nila. Tapos, ito yung pinaka-sentro. So, kompleto na dito guys. Walang ang SM pero may Robinson naman, ganun. Ang kagandahan ng kasi dito, pag i-compare ko siya sa Manila, mas mura yung mga gulay, yung mga bilihin, ganyan. Tas mura din yung apartment. So, ito nga pala yung Robinson ng Balagtas, Bulacan. So, sa unahan, after ng Bulacan, may Giginto, Bulacan pa, tapos Malolos, Bulacan. So, pagka kami lang dalawa ni Jan yung umuwi dito kay Kuya, minsan doon kami nagsisimba sa Barasawin Church. Di ako sure tama ba yung pag-pronounce ko, basta alam ko part siya ng history ng Pilipinas. So, dito kami nag-ride. Ito na yung way papuntang bahay nila Kuya, dun sa pinaka-barangay nila. Hindi naman siya ganong kalayo sa Manila guys, kasi minsan 1 hour lang yung drive ko papunta dito kila Kuya, pero pag madaling araw. So, dumating na pala kami dito sa bahay nila Kuya guys. So, nag-park lang ako, tapos pumasok na kami. Yun lamang po. Bye-bye!